So guys, nandito na naman tayo sa community namin. So, kanina nung papasok ako, ang dami kong nadaanan na namang basag na yung waiting shed or kung tawagin dito yung bus stop shelter. So, pakita ko lang sa inyo, ayan yung sitwasyon ng mga bus stop shelters namin dito. So yun guys, no, kasabay natin yung bus kanina. Pero yun yung unang bus stop papunta sa amin. And basag yun. So ito yung next. Yan, meron na namang bus. Sabay-sabay tayo, no. Hopefully makita natin kahit gabi na. So time check pala, 6:17 pa lang. Tingnan natin dito. Ayan, basag oh. O yan no guys, basag oh. Tapos meron pa ang cordon na yellow. Oh. So, pangalawa na yun guys, no? And then yung next na nito, yung sa amin, which is yun yung napakita ko kagabi. So, yan, count tayo. Iikutin namin to, actually isang ikot lang. Papunta din kami sa bahay nila Ate Jonah, shout out. Ikot lang para makita natin yung kalagayan ng community namin. Pero, ano ha, hindi lang sa community namin to nangyayari. I think talamak to ngayon sa Calgary. Ba't kaya? So parang uso siya ngayon. So approaching tayo sa aming bus stop. Pero nalinis na kasi to eh. Ayan. So ito yung nalinis na kasi ni-report na rin yan ng kakilala namin. So aircon na aircon yan. Ngayon diretso tayo sa next bus stop. So tatlo na guys ha. Yan o, diba? Pero at least, habang tayo ay umiikot, makita nyo rin yung mga decor ng mga neighbors namin. Kasi last time, ang decors dito, yung pang trick or treat. Ngayon, syempre, Pasko na. Ayan o. Ganda. Kahit nung Halloween, maganda rin to eh. So, yan, approaching tayo sa next bus stop. Ito na yun. Pakita ko sa inyo. Oh, basag din guys. Pang-apat na to. Ayan oh. Oh. Yan, hindi pa nalilinis. Buti na lang yung sa area namin nalinis na. Ito isa pa. Ayan no, may isa pa dyan. So, depende no kung sino. Kung may nag-report siguro. So, sa area namin may nag-report dito. Although may nag-report, may cordon na. Hindi pa nila nililinis. Ito na ba? Pang-5 na ba? Wala na ako sa bilang. O pang-6 na siguro to. Basag din to guys. Pero linis na. Basag na, open na. 6 na ba? 5 pa lang. 5, 4. 1, 2, 3. 5 nga to, pang-5 to. Pang 3 yung amin, pang-4, pang-5 to. Okay. 5 na. So ito na guys yung pang-6. Tingnan natin, kamustahin natin. Basag ba? Hindi. Maybe basag din no, wala yung gilid. Oo, basag yung sa gilid. Basag yung gilid. Pero at least linis na yun. Oh, diba? 6 na. Parang may sweep. Hindi ko alam kung syempre yung iba magsasabi homeless, naglalakad, diba? Feel ko baka may sasakyan yung ng trip, no? Kasi ang layo ng nilakbay niya eh. Guys, hindi lang sa community namin. Feel ko hanggang sa kabila. Yan. Pero kasi dito lang kami iikot. At pauwi na tayo. So ito may isa pa dito. Tingnan natin. So 6 na. Ito yung kay Ate Jonah. Hi Ate Jonah, ang ganda ng decors mo. Ganda-ganda oh. Andiyan si Santa Claus pati yung reindeer. Ito parang hindi. Ito parang hindi. Kasi dumaan din ako kanina dito eh. May glass pa to. So bagong kabit din to eh. Siguro mas matibay yun. Hindi na kaya. Ayan. So I think iikot na ba tayo, no? Kasi papunta na yan sa I think New Brighton. Eh dito lang kami sa pwede na tayong bumalik. And ikot na kami. Gaganda ng baby Christmas light. So ayan guys, no, pabalik na tayo ng bahay. Nakita nyo na yung 6 na bus stop shelters na
nabasag, or mamaya mali na ako ng bilang, no. Pero hindi lang ito yon. So nag-stop lang kami kasi nga syempre ito na yung community namin, uwi na kami. Pero kasi nung sumakay ako kanina, yan, nakarating din kami syempre sa kabilang community, and meron din dun basag-basag. Yung pagkabasag pa nga dun sa kabila, yung alam mo yun, yung may natira pang part, which is delikado kasi nakakasugat yun. Yung iba perfect yung pagkakabasag kasi laglag lahat. Pero yung doon sa nakita ko, may shape pa ng may basag. So yun guys, no, ang daming basag. Kaya talaga pag, ayan, sa mga community ninyo, area nyo, kailangan itinatawag yan. So nakita nyo naman dito, may mga cordon naman. So I think may action na naganap, pero hindi pa lang nalilinis. So hopefully malinis as soon as possible kasi ang hirap din kapag kumalat yung bubog, 'di ba? Baka maka-aksidente pa or ano pang mangyari. So buti na lang doon sa area namin, nalinis na. Lalo ngayon nag-snow, madulas. Oo, baka ma-cover up yung bubog ng snow, 'di ba? Tas kakalat na lang siya somewhere. Yeah. Hindi pa nakaka-flat ng gulong yung bubog. Kasi nung pagkabasag niya, 'di ba, yung pagka-picture ko kahapon, nandun pa yung mga shattered glass. Gumulong doon yung yung gulong ng bus kasi doon nga ako sasakay. So hindi siya ma-flat, no. Kasi maliliit lang 'yon. Pero mahirap na, 'di ba? Yan, oh. Ito basag na basag pa, oh. Ayan. So, sino kaya guys yung gumagawa ng mga ganito, hindi no? ako, ha. Ikaw ba yung sinasabi ko? Baka ikaw na-trip ka lang, ha? Pero ang tanong ko, no, bakit nila pinagtitripan yung mga ganyang bagay? No? Hindi lang ito first time. So actually, no, nag-check ako sa Google, ang daming lumabas na news na sa Edmonton, sa Calgary. Ilang beses na yan umuulit-ulit. 2021, 2022. So feel ko, since alam na mga kung sino man yun na ngayon nga syempre lumalamig na, ay trip-tripan na para hindi mainitan or hindi ma-warm yung mga tao, basagin nila yung mga shelter. Pero bakit pa rin, no? Yun ang tanong, bakit? Maybe kapag wala ka minsan sa katinuan, 'di ba, kung hindi ka nag-iisip ng maayos, wala na yung bakit natin, babasagin na lang yan. Okay. Ayan. So guys, andito na kami sa bahay. Christmas light ko. Ayan, yung pa-Christmas light ni Alvin. Diba? Tayo lang may dyan sa natin, ha? Maliwanag. Diba? Ayan. So, madilim na. Tuloy natin yung kwentuhan sa loob. Alright. Ayan guys, andito na tayo sa bahay. And yan, si Alvin ay ang aming cook. Siyempre, after work, luto sa pamilya. Wow, para namang may hugot ay, yan. Yeah. And ang aming dinner ngayon ay sinigang na baboy. Yes, sir! Ay, cravings naman, no? Kasi ang sarap humigop ng may sabaw. Kasi ang lamig kanina. Yan, kasi may mga snow yung paligid. Yun. So, balik tayo dun, guys, no? Sino ang may sala? Hindi ako. Akala ko ikaw. Diyos mio, Marimar. So, kapag kayo ba, yan, nakita nyo ang isang tao na gumagawa nun, nang i-smash ng bus stop shelter, 'di ba? O kaya yun, dinadamage yun, binabasag, anong gagawin nyo? Lalo na dito sa Calgary, ha? Parang, syempre, dapat hindi ka papatol. Ang gagawin mo dyan, dapat i-report mo. Lang. Kasi kapag pinatulan mo yan, pwedeng ikaw pa ang kasuhan ng criminal charge kapag ginalaw mo yung tao, sinaktan mo. So dito, hindi sila defensive. Kaya, diba? Kaya marami rin gumagawa ng ganito kasi wala nagagawa yung mga pulis talaga dito, guys. More on report lang. So, yun nga, nabanggit ko kanina na sa pagre-research ko, kasi kung may news na ba about it, dahil nga ang rampante, hindi lang isa, hindi lang dalawa, 5, 6, 7 ang mga basag na bus shelters ngayon. Dito pa lang sa area namin na. So, hindi ko alam yung kondisyon sa ibang communities dito sa Calgary. Pero, yun nga po, sa dami niyan, ano ba yung ginagawa na ng Calgary. So, nakita ko na ang tagal na nitong ganitong sitwasyon. So, 2022, 2023, 2024. Meron pa nga sa Edmonton din daw 145 bus shelters yung nabilang nilang binasag for a certain year. So, ngayon, siguro seasonal,
nagbabasag na naman ngayon ang kung sino mang tao or grupo na ito. And feel ko nga, hindi sila naglalakad. Maka may sasakyan to kasi Pero nga yan. ang lawak nung nasasakop. Kasi kung ano lang, 'di ba, naglalakad lang, parang certain area lang, limited lang yung mapupuntahan. Pero kasi kung malawak yung sakop ng pagkaganyan, ay baka ano na to, mga nantitrip na gang or whatever. Yeah. And yun, may nakita rin pala akong post, ito sa Instagram, Living in Calgary. So, magkakaroon na nga pala ng pagpapalit ng mga windows or glass sa bus stop shelter. Gagawin na raw yung acrylic. So, bakit papalitan ng acrylic? Kasi nga daw, far more impact resistant siya. So, hindi naman siya impact proof, impact resistant. So, at least mababawasan yung pagkabasag kasi mas matibay daw siya. Tama ba yun? Acrylic. Yan. So, ang goal daw nila ay mapalitan yung 30% ng lahat ng glass panels dito by 2026. Yan. Kasi alam nga nilang ang daming nangyayaring basagan. Baka maubos na rin ang pondo ng City of Calgary kakapalit. Ayan, no. So, yan, papalitan daw ng acrylic itong mga glass na to. Kasi kailangan pa rin transparent. Siyempre, kapag mag-shelter ka sa ano, 'di ba? Sa waiting shed, tapos mag-ate ka ng bus, hindi pwedeng covered or hindi mo makita yung labas. So, dapat kita pa rin, transparent pa rin, and ang nakikita na lang replacement sa glass na windows ay yung acrylic. Ayan. So, hopefully, no, ay with this change, ito na yung naisip nilang move, no, para maiwasan or mabawasan yung pagkabasag ng mga bus shelters. Yan. Tingin mo tama yon? Ang alin? Yung pagbabasag? Hindi. Ay, pagpapalit? Oh, yung pagpapalit. Siyempre, mas makakaano sila. Mas And I mean, yun na ba yung best option? Acrylic? Siguro, mas base sa, siyempre pinag-aralan din naman nila yan. Yan siguro yung best option para mas panatiling matibay. Yung diba? mga shelters. Tapos, ayan, pinakita pala dito kung gaano kabilis daw mag-respond ang City of Calgary kapag may nag-report ng pagkabasag. So, yun nga pala, no, in case may makita kayong yan, bagong basag, whatever, sa 311 kayo tatawag. Yan, just call yung 311 to report damage. Kasi, yung damage na yan, hazard yan sa mga tao, lalo na sa mga nagko-commute, sa aso, di ba, yung mga naglalakad kapag nakaapak ng mga basag na yan. So, i-report nyo lang yan sa 311. And, sabi nila, ang response daw ng City of Calgary, 1 day to clear it up. So, yan, nakita nyo. Ito yung sa atin, 1 day. Pero yung pinakita ko sa inyo ngayon, hindi pa cleared, pero may cordon. So, titingnan ko bukas, yan, kung tama ba yung timeline na sinabi nila, 1 day lang, kung mawawala na ba yung mga bubog-bubog na yan, kasi nga delikado. And then, yung pagre-replace daw ng panels, ito yung hindi ako naniniwala masyado. So, sabi dito, 3 days. Yan, para ma-replace yung panels na nabasag. Kasi meron akong bus stop na napupuntahan last time. Parang it took them 1 week. Yan, para palitan. And yun nga yung sinabi ko sa'yo. Ang pinalit nila, hindi window or glass, kundi yung parang advertisement. So, 'di ba? Depende rin. Although yun nga yung sinasabi nila, 1 day to clear yung basag and then 3 days to replace yung panel. Yan. Pero kasi ngayon, kung talamak yung basagan, baka mas magiging matagal to umabot ng 1 week. Maraming i-repair. Syempre, limited lang din yung tao nila na mag-aasikaso. Kaya, ayan. So, ang priority nila, yan, citywide to ha, ngayong 2026 ay palitan ng acrylic yung mga areas na basagin. Yan, paulit-ulit binabasag. Hindi ko sure. Feel ko kasi sa downtown, baka maraming incidents dun, no, compared dito. Yan. So, baka unahin nila yon. So, yun yung target daw ng city. So, goal to have safer weights, yan, fewer disruptions, and lower replacement costs. So, kung basagin man ulit, yan, yung kayang-kaya palitan kasi nga hindi naman ganun kamahal. Yan. So, yun guys, no? Yan, ang pangyayari dito sa Calgary, Alberta. Yan, kamusta ba sa ibang lugar? Kamusta dyan sa Edmonton, na kapitbahay namin?
Yan. Ano ba yung mga pangyayari dyan sa inyo? Yan. Dito sa amin, at least, kung at least may plan sila palitan to na acrylic, maganda kasi may development, hindi lang palit tayo ng palit ng glasses, no? Feeling ko, ano yan, ginagawa yun nila madaling araw. Pagka, syempre, tulog yung mga tao, tapos nakasasakyan sila. Ewan ko, siguro, ewan ko, Hindi ko, paano wala nila bang sound yun, ginagawa no? yun. Parang dapat marinig Oo yun. nga. Hindi, kasi baby, sarado mga bintana Sa natin. bagay. Tapos nag-i-snow kagabi. So, grabe naman yun. Nag-effort pa talaga na nag-i-snow. Lalabas sila, aatake. May mga ganun talaga kapag may mga siraulo talaga. Walang magawa, no? Oo. Pero yun, basta report lang kasi wala lang. We can only do so much, that is to report. Ayan, sana mabawasan na lang talaga yung instances noon. Kasi syempre, kapag hindi maibalik or mapalitan yung panels noon, kawawa kaming mga commuters. Maninigas muna tayo sa lamig. And next week nga pala, no? Double digit na ng minus. Yan nga, bala guys. Yan, pakita natin. Yeah, so minus 11. Nakikita ko next week, Monday. Eh di paano na lang yan kapag mag-aantay ng bus, di ba? Ewan ko nakikita nyo guys. Baliktad yan. So, basta this coming, ayan o, Monday, minus 9 yung maximum niya. And then, sa Tuesday, minus 12. Yan, mag-snow pa ng Sunday, Monday. Yan. So, syempre, di ba? Yan, palapit na ng palapit ang winter. Ito na ang kalbaryo namin. Ako ang inaalala ko talaga during winter, syempre yung kalsada. Kasi everyday tayong magta-travel. Tapos especially kasama ko nga si Sayon. Yan. Ano dito pa naman pag mga unang buhos ng snow, ay naku, ang daming mga nangyayari aksidente. Feel ko may mga tao kasi hindi ready na, or hindi taga Calgary or hindi taga Alberta, hindi sanay sa ganito. Kasi may friend din kami sa BC, kapag daw umabot lang ng sa paa nila or talampakan yung snow, cancel na yung pasok, wala nang work. Sabi yun ng friend namin hindi ko alam kung totoo sa iba. So, di ba sabi ko dito sa Alberta, kahit lumubog na tayo ng snow, may pasok pa rin. Yan. So, iba-iba namang province. Kalahati na ng ano mo. Pero hindi naman pa kami naka-experience dito ng super buhos na sobrang taas ng snow, diba? Siguro sa ibang provinces, matataas yung snow. Basta dito guys sa amin, sa Calgary, based sa experience namin, yung pagbubuhos ng pinakamahabang dito, yung parang 5 days talaga straight na puro snow. Sobrang kapal talaga. Tapos yung sobrang lamig naman dito, January to February yan. Yan. So, malapit-lapit na. Bilang na ang araw. Kaya, ayan, syempre, winter jackets na tayo. Yun yung pormahan natin. Always ganun na. Doble, triple na yung patong. Yeah. So, guys, what do you think? Sino yung kailangan managot dyan? And paano dapat parusahan ang mga taong gumagawa ng ganito, no? Walang magawa sa buhay. At kunding, ang pinipili ay magbasag ng magbasag. Basta hindi ako, papahuli na natin to si Alwin. Parang guilty, Yan, I think, hanggang dito na lang muna. Maraming salamat na naman sa pagsubaybay ninyo sa aming channel. Ayan, so sa mga susunod po ulit, hopefully makita namin ulit kayo. And yes, sa mga hindi pa po nakasubscribe, you can consider subscribing po. And don't forget to click the notification bell para updated din kayo sa aming latest video uploads. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!